Guys, di ba, since Christmas season, talagang medyo traffic, ang daming ganap na nangyayari, ang daming Christmas party dyan, Christmas party dito, di ba, reunion dyan, reunion doon. Pero, yung mga bills natin, hindi naman din nag-holiday. Kung ano yung araw ng deadline ng dues natin, ganun pa rin naman, hindi nagbabago. So, medyo nagiging busy tayo at minsan, medyo nakakalimot tayo sa pagbabayad ng bills natin. Okay lang naman sana, kunyari, kuryente yan na di mo nabayaran ng due date mo, kinabukasan, pwede mo pang habulin nang walang penalty. So, in this video, medyo crucial tong pag-uusapan natin about atomic credit. And related siya sa due date. Kasi, baka magkaroon ka ng problema kung party-party ka lang at nakalimutan mo ang due date ng atomic. So, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan for our Christmas episode number 10. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Season nga talaga na mega traffic tayo dyan, yung tipong Carmageddon nga yung tawag nila dyan, na kadalasan nagpupunta ng mall, bumibili ng mga regalo, naghahanda, etc. 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 So medyo marami tayong ganap. And kung ikaw yung taong hindi ganun ka-organized, talagang meron at meron kang makakalimutan. Okay lang sana kung ang makalimutan mo yung mga hindi na pe-penalize na mga bayarin. Ayan, katulad na nga lang sabi ko ng Meralco, yung isang araw na makalipas ka, pwede mo pang habulin at bayaran. Yung tubig, ganun din. Ngayon, punta tayo kay Atome. But before anything else, di ba, maganda gamitin si Atome. And it's one of the lending app, buy now pay later app, na talagang kung ako ang tatanungin nyo, is nire-recommend ko. Bakit? Well, napaka-straightforward na sagot. Para siyang credit card na pag nagbayad ka in full, wala kang babayarang additional interest. And at the same time, walang annual fee. Hindi katulad ng dalawa kong credit card na may annual fee pa. Ito, wala kang babayaran. So, kung maayos ang finances mo at meron ka namang pambili ng item in cash, okay na i-leverage mo yung Atome at yung cash mo na instead na bayaran mo na kagad in cash, gamitin mo ang Atomic credit mo para bayaran yung bibilin mong i-cash. Well, syempre, hindi naman lahat pwede mong bayaran in cash. Yung mga merchants na may merchant QRPH, pwede yan. O mga card terminals na nag-a-accept ng MasterCard. At ang advantage nito is hawak mo pa yung pera mo in cash, pwede mo munang itabi yan sa high yield savings account, pwede mong ilagay sa Maya Savings up to 10 to 15% na katulad na sa akin, or kay Maribak na 3.5% ang base interest. So, in that sense, hanggang sa due date mo, kikita pa yung pera mo. Di ba? Ito na nga yung problema. So, dahil busy ka, posible na makaligtaan mo ang deadline mo with Atome. And, kung hindi kayo nagbabasa ng terms and condition ni Atome, and again, thanks for our Redditor na siya na bringing his or her issue sa Reddit para maging aware tayo, well, may point naman talaga. So, kadalasan kasi talaga hindi tayo nagbabasa ng agreement. And even ako, hindi ko yun binasa. So, nung nakita ko yung tong post na to from a Redditor, doon ko lang nalaman na may cut-off time pala ang pagbabayad kay Atome. So, eto yun. Ang nangyari is, meron siyang due. However, busy siya during that time at nakalimutan niyang magbayad ng maaga. Pero hinabol naman niya magbayad ng around 11:47 na yata ng gabi. Kinabukasan daw, or after that, nakita niya na meron ng pre-selected na installment sa kanyang Atome. Meaning yung ginamit niya ang Atomic credit ay na-convert into installment. Marami na rin dyan na nagsasabi at nagagalit na ino-auto-convert daw ni Atome ang kanilang Atomic credit na instead na babayaran nila kaagad, well, matcha-chargean sila ng interest. So, ito yon. Does Atome have that right? I-auto-convert o mag-select ng ilang buwan, 3 months, up to 12 months? Well, apparently, yes. Based on the terms and condition na pinag-agrihan natin when we created an Atome account, kasama siya doon. And ito pa guys, hindi ko rin alam ngayon ko lang din nalaman, thank you talaga dito sa Redditor natin, na ang deadline or cut-off ng pagbabayad natin, let's say, kunyari, today is the due date, ang cut-off niyan ay 11:30 PM. So, pag lumagpas ka ng 11:30 PM, katulad nung Redditor natin, 11:47 PM, mag-auto-convert na yan to an installment. So, paano? Paano yun? Gusto ko 3 months lang kung mag-installment ako. Apparently, Atome will select the best fit na installment para sa atin. Kung ano yung best fit na yun, hindi natin alam. Sila lang nakakaalam. So, before tayo mag-party-party, di ba, it is a must that we settle muna yung mga kailangan nating bayaran para hindi tayo magkaroon
ng sakit ng ulo. Like, hindi naman talaga natin intensyon na magkaroon ng installment dahil sino may gusto magbayad ng interest, di ba? Kung nakakaranas ka ng 0%, why not? Kaya hanggat maaga, prior to your due date, bayaran nyo na po ang pagkakautang nyo. And maybe like, wag nyo na pong hintayin yung due date mismo. Maybe a day before, mas okay pong magbayad. At least, panatag ka na, nakita mo na, nag-reflect na yung binayad mo, at hindi ka na mangangamba. Malay mo kasi magkaroon pa ng issue or what, di ba? At least meron kang lead time, or makapag-email muna kung nagkaroon ng problema sa payment nyo, etc. para maabangan nila just in case. Okay, so let's say, problema nyo rin yan, nag-auto-convert. There a way to cancel? Well, actually, meron naman. However, kailangan mo itong i-request sa Atomic Customer Service. Ang mangyayari dito is that magkakaroon ka ng prepayment na tinatawag. Tipong ito-terminate mo na yung installment mo, tapos ang gagawin dyan is magbabayad ka na lang ng prepayment. Ibig sabihin, ito-terminate mo na yung contract mo ng installment and babayaran mo na yung loan principal mo ng buo. Plus, applicable service charges and penalty dahil sa pag-close mo ng installment. Well, hindi naman to bago. Hindi naman to specific kay Atome lang. Kahit sa mga credit card na meron tayong installment, like gusto na natin tapusin yung installment natin, meron ding charges na pre-termination ng installment. So more or less, ganun ang mangyayari if you really wanted to cut and pay out your installment with Atome. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel, dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. Okay, so magkano naman yung mga kailangan mong bayaran? Actually, tinignan ko itong terms and condition and wala akong nakita sa terms and condition nila. However, when I check sa FAQ nila, ito yung mga nakita ko. Okay, so late payment fee is 5% the outstanding amount. Repayment processing fee is up to 2.24% of the payment amount including tax with a minimum fee of 1 peso. Transaction fee, this ranges from 0% to 2.24% of the transaction amount including tax. So yan yung possible na ma-charge sa'yo in case na ipapa-terminate mo yung kinuha nilang installment. Well, kung titingnan mo, 2.24 plus 2.24, that's around 4.48% ng total na babayaran mo. I think parang mas mura siya versus naka-installment siya ng 6% per month. Tingnan nyo kasi, 6% per month and let's say 6 months nyo siyang babayaran. So that's 36% sa loob ng 6 na buwan. Compare niya sa 4.48, parang mas okay pa rin na magbayad ng penalty na lang just to close your installment. Pero kayo guys, try nyo mag-email kay Atome, magpa-calculate kayo, and compare kung anong mas okay, kung i-close nyo na ba yung installment or mag-continue kayo sa pagbabayad ng installment. For our weekly GCash giveaway po, you have to share this video to your Facebook, YouTube, X, or even Instagram and answer the question of the day sa ating comment section sa baba. Okay guys, for our question of the day, kayo guys, kung kayo yung nasa posisyon na hindi nyo nabayaran yung Atome credit nyo at nag-convert siya sa installment, would you prefer na ipa-close na lang yung installment at bayaran yung principal nyo with penalty or i-continue nyo na lang yung pagbabayad nyo ng installment at least staggered pa ang pagbabayad? May interest nga lang. Ano ang pipiliin nyo? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Alma Afinidad at Wellwing. Sabi po niya, pag-isipan ko po muna bago po i-go ang mga in-offer na mga promos. Lalo na sa ganitong app, kagaya na din sa ibang OLAG, dapat hindi mabubudol. Thank you sir sa update reviews kay One Hand. Merry Christmas, shoutout po, and God bless. Kay Alma Afinidad, shoutout po sa inyo, Merry Christmas din po, and Happy New Year din po sa inyo. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!